Yan, klarong sobrang abuso na yan. Sobrang abuso na yung ginagawa nila na gano'n na hindi kayo makapasok sa inyong property at hindi kayo makalabas sa inyong property. Ano yan? Hostage taking? Even magpapasok, wala pong KOJC. He doesn't respect the lawyers, he doesn't respect any authority coming from the lawyers of the KOJC, o sa kanya lang po ang nasusunod. Ngayon po, sabi niya po, pwede kayong lumabas, pero bawal na kayo pumasok. Sila lang ang pwede magpapasok. Ngayon po, ang nakakabahala. Nagpapapasok po sila ng mga sibilyan na hindi po miyembro ng kingdom. Mga tagalabas, mga naka-mask, mga sibilyan na hindi po taga-kingdom. Ano po ba ang plano nila dito? Senator, just a short facts po sa kasalukuyang kaganapan sa kingdom po. Yan, klarong sobrang abuso na yan. Sobrang abuso na yung ginagawa nila na gano'n na hindi kayo makapasok sa inyong property at hindi kayo makalabas sa inyong property. Ano yan? Hostage taking? Hostage taking na nangyayari dyan. Maling-mali po yan. Maling-mali talaga yan. Dapat pumunta na kayo sa korte para makakuha kayo ng court order na dapat kuwan sila. Magkakaroon ng order sa korte kung anong dapat gawin diyan sa sitwasyon na yan. Pumunta na kayo sa korte para legal lahat. Yes, Senator. Senator. Yes, Sir Ibi. Sorry. Sige, go ahead, Sir Yeah, Ibi. Senator. Yes, Senator. No, hi to Doc Lorin nga. No. Senator Batot, this is Elmer, no? Ibi Hugalbot sa Facebook. May tanong lang po ako, Senator. I think I remember sa hearing mo, I don't know if it was the ILG Secretary Abalos who promised na pupunta daw siya ng Davao para areglohin kung ano mga nangyayari dyan in the serving of the warrant for Pastor Kibuloy. Tama ba ho ako? Yun ang sabi niya, pumunta siya para ayusin niya yung nangyayari dito. Ngayon nga, natuwa naman tayo, nakita natin yung mga pulis sa checkpoint, hindi na nakamas. Kikita niya yung mukha. Baka yan yung adjustment na ginawa nila. Kasi yan man talaga ang sinabi natin doon sa hearing. I don't know kung pumunta na si Secretary Abalos dito. So in follow-up to that, Senator, hindi ka na magko-conduct ng another hearing tungkol dito sa panibagong event na to? Hindi pa naman tayo nag-adjourn sa ating hearings, no? Ongoing pa yan, under suspension lang. So pwede natin ipagpatuloy yan dahil nga hindi nga tayo nag-adjourn, pwede natin magpatuloy natin lalong-lalo na at may ganitong nangyayari ngayon, kailangan nating imbestigahan yan. Senator, makakasama po natin si Dr. Lorraine Badoy. May mga katanungan po sa inyo. Sige po, Good sige Loren. Senator. Good afternoon. Yes. Nandun po ako sa KOJC nung lumusob itong si Torre. Excessive talaga to, Senator. Halos 3,000 yata yung tao. If you're an ordinary citizen, nakakatakot. No, and I got to talk to him face to face. And it was a long back and forth, but I saw yung futility kasi sa isip niya talaga, siya talaga yung tama. And I said, so where is your search warrant? I went like that. And he said, ano ka ba, Lorraine? Matanda na tayo. Alam natin hindi nagmamatter yung mga ganyan. That's exactly what he said. No, this is from a law enforcer. And there's so many details that are horrifying about all of this. As the Marcos administration has been a horrifying freak show for a lot of us, for an entire country. The implications of all of this, Senator, are very, very grave. Kasi for instance, no, yung pagbabastos nila sa Senate hearing na yon, Senado na mismo ang kausap nila, ikaw na mismo ang kausap nila, pero hayagan, malakas ang loob magsinungaling sa'yo. 'Di ba na pupunta daw siya, si Abalos, pupunta daw siya at aayusin niya, but he never once went. So in other words, these are people who feel on whose hands power is very dangerous. Kasi ginagamit talaga nila against the Filipino people. And if it's not even clear to the people right now, this is a country where laws don't matter anymore. Because the law enforcers themselves and from the president mismo, those orders are coming from the president himself. Otherwise, he would be there and he would stop it, but he's not doing it. So last night, Senator, the KOJC declared that they are withdrawing their support from the Marcos administration and no longer recognize him as the president, and they are going to march to Malacanang and they are going to stay there and they are going to, kahit na anong gawin sa kanila, they are willing to lay down their lives
hanggang bumaba itong si Bongbong Marcos because he has already shown very clearly that he is not fit to lead the country. So, as a senator, as an elder, because that's where the word comes from, Senate, Senex means elders, the wise and the compassionate ones in our country. Because right now, Congress is the same. It's a failed institution. As we can see that the PNP is a failed institution. Ang tinitignan na lang ng tao ngayon, sir, kayo. Buti na lang nandyan Kaya, kayo, sir. Yeah. Lorraine, dapat isipin nitong mga tao na ito no, na walang forever. Walang forever. Hindi sila forever na mag-aabuso sa kanilang power at hindi rin kayo forever na magpapaabuso. So may hantungan rin itong lahat. May hantungan rin itong lahat. Hindi po pwedeng forever na gano'n na lang palagi. May hantungan ito, Lorraine. Kaya sige lang. Sige lang, Lorraine. Papi. Tsaka, sir, tingin ko din kasi dito, sir, tapos na yung panahon ng puro salita tsaka yung hearing kasi binababoy na nila. No? Ito si Torre, si Abalo, si Bongbong Marcos, wala talagang respeto sa batas itong mga ito. At yung sinabi ni Vice President, naniniwala ako doon, tumakbo si Bongbong President na bilang President hindi para magsilbi sa bayan but to perpetuate themselves in power. So our country is in a very dark chapter right now. But I'm very hopeful. I'm very hopeful for our country because people like you stand up. Like Mayor Magalong as well, spoke out as well. No, we've had differences, me and Mayor Magalong, because I doubted his heart. But now, like you, he is speaking out and he's taking a very principled stand where other men and women don't do it. No, so I'm very hopeful, lalong-lalo na para sa Pilipino. Kasi kilala ko ang Pilipino, lumalaban tayo, sir. So yun lang. Totoo yan, Lorraine. Totoo yan, Lorraine. Basta meron at merong hangganan ang lahat ng pagmamalabis. Yan lang. Mark my word. Meron at meron talaga yan. Hindi yan. Walang forever. Walang forever. Yes, Senator. Ngayon po, Senator, ay napaka-importante po ng pahayag, especially from sa ating ginagalang ng mga Senate official. Dahil ngayon po ay isa po sa inaasahan po kasi ng taong bayan, especially sa KOJC, ay makarinig din po ng suporta mula sa ating government official. Dahil sa ginagawa po ngayon ng ating kapulisan, ay tila nakikita po nila, wala na po kaming proteksyon, wala na po. Sino pa po ba ang aming sasandalan sa kasalukuyang kalagayan po namin ngayon? Kaya, Franco. Yes, ma'am. Franco. Senator, kasi nandun ako nung lumusob sila. May I just please give you a picture of what it looked like when I was there. Habang lumulusob, sir, yung PNP headed by Torre. Torre was in a monster truck, malaking truck na nakakatakot yung itsura, na merong radar, may sweeper sa harap pa yung isang truck. It was really yung shock and awe, takutin ang taong bayan. But while they were doing that, the men and the members of the KOJC were singing praises. And I'm not a religious person, but it was very inspiring to see the Filipino people stand up to a tyrant. And by tyrant, I mean not just Torre, but Bongbong Marcos himself. Yes, Senator. Talagang nakakalungkot, Lorraine, nakakalungkot. Senator? Nakakalungkot talaga. Sir, yung katulad nung sinabi ni Franco, malungkot kami pero nakaka-inspire na merong pang mga senador na katulad mo na tumatayo ka. Kasi konting-konti na lang yung nagsasalita ngayon. Pero sa tingin ko marami nang magsasalita ngayon kasi sobrang grabe na talaga ito, sir. Pero bilang Pilipino, no, even as an ordinary Filipino, I'm very grateful for the Senate na nandyan pa as an institution. Kasi failed institutions na left and right at nabili na lahat pala may presyo, no? So ako'y natutuwa at maraming Pilipino na tumatayo katulad ninyo na hindi pwedeng galawin ng dirty money. So maraming salamat, Senator. Senator. Thank you, Lorraine. Thank you. Senator, may mga karagdagang katanungan pa po tungkol pa rin dito sa nangyayari dyan sa KOJC compound. May pahayag po kasi itong si Torre na mananatili daw sila dyan sa compound, sa KOJC compound hanggang sa mahanap nila, makita nila yung mga subjects po nila. At posibleng until Monday pa. Ano ho bang masasabi niyo dito? Well, alam mo, kailangan na talaga kayong pumunta, tumakbo sa korte para malinaw itong lahat. Hindi po pwedeng ganun na lang kung ang korte natin hindi rin kikilos. Wala na tayong maasahan nito. Ano
what are we going to expect kung wala nang manindigan sa ganung klaseng ginagawang abuse, no? Pero Hindi ba tayo naman, kayo sa QJC, you don't have arms na para lumaban sa kanila at peace-loving people mo kayo, ayaw nyo lumaban. Paano nyo sila mapapaalis dyan kung hindi tayo kukuha ng court order? Puntahan nga nyo sa court. ang problema, attorney, holiday Sabado. po. Holiday Sabado. kasi. Holiday po kasi. Itinaon talaga. Itinaon talaga ng long weekend. Yes. Ay, nako. Senator, opo, meron pong request yung mga kababayan natin dyan sa KOJC. Baka daw po pwede yung tawagan itong si Torre at pumagitna at sa pagsabihan siya na sana naman ay umalis na daw siya dyan. Dahil tapos naman talaga yung kanilang paglilibot dyan sa buong compound at ano pang hinihintay pa nila. Alam mo, ganito yan, Franco. Masyadong technical, no, kung ako makialam diyan sa operation nila. Ako ang kongreso pwedeng gumawa ng investigasyon after sa kanilang ginagawa. Kung meron silang mga ginawang paglabag sa batas, kung meron silang ginawang pang-abuso. Pero yung harangin ko sila sa kanilang ginagawa, baka makuha tayo dyan na ma-accuse tayo dyan ng intrusion sa executive jurisdiction. Ilang trabaho yan eh. Yes, sir. Kailangan dito, pinaka-arbiter nito talaga is the court. Dapat kumuha tayo ng sa court nito, pero Sabado man. Paano ito? Sabado nga pala ngayon. Holiday pa sa Lunes. So Martes na yung mag-open yung mga korte. Yun nga. So saan po lalapit? I will try, no, pero mahirap na gagawin issue tayo dito. Gagawin tayo ng issue na nakikialam ako sa executive branch of government dahil meron tayo separation of powers eh. Gagawin tayo ng issue na naman nila dyan kung tayo makialam. Kahit na ang puwapakay natin is makiusap lang for humanitarian reasons. Pero mahirap na rin kung gagawin tayo ng issue na nakikialam sa trabaho nila. Baka sabihin lang, nag-overreach tayo. O nga, Overreach tayo doon sa kanilang turf, sa kanilang teritoryo. Yun lang. Siguro, as a friend, kung kinukonsider pa niya kung dati niyang boss at kaibigan, kung makinig siya sa atin. Pero ang mahirap nga kung gawan tayo ng issue na ganun. Sige lang. I will think it over kung how to approach the situation. Mag-isip tayo ng paraan. yes sir, oo, kasi until now po, ilang beses na silang nag-iikot sa compound. Hindi ko alam hanggang, yun nga sabi, until Monday o posibleng hanggang makikita daw nila. Saklaw pa ba ito ng kanilang yung arrest warrant na isinisilbi o yung mandato po nila? Ayan talaga. Makapag-settle yan, ang korte lang. Saan, bukod sa korte, attorney, senator, saan pa ba pwedeng humingi ng tulong para yung mga kababayan nating missionary workers po dyan talagang nangangamba at padami ng padami yung nagkakaroon ng trauma? Alam mo yun, yung mga bata, yung mga babae, halos nga hindi nakakahinga, senator, dahil nga po dito sa ginagawang paglusob ng mga kapulisan. Sige lang, tatawagan ko si General Torre. Tatawagan ko. I will try. Sana huwag nila masamain yung tawag ko na nakialam ako sa trabaho nila. Yes, Senator. Yes, tulungan niyo po sige. ang KOJC. Opo. Okay. Alright, Sige. maraming salamat po.